Sa day 15 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nabalot ng tensyon ng pagtatanong sa testigong state auditor ng Commission on Audit. Nagkasagutan kasi ang mga abogado ng prosekusyon at depensa. At para sa detalye live mula sa Senado, may expert report si Mean Los Baños. Mean, ano ba yung naging topic? Ba't nagkaroon ng pagtatalo dyan kanina ang prosekusyon at depensa? Nako, tama ka Ruth, ilang beses nagkasagutan si Attorney Lorna Capunan ng prosekusyon at Attorney Christine Ferrer naman ng defense team. At hindi nga nakapagpigil si Attorney Capunan na man-lecture at tila may pagbabanta pa na papaluin na raw niya itong kanyang kakumpanyera mula nga sa defense panel. Habang si Attorney Ferrer naman nakiusap sa korte na huwag naman hayaang makalusot yung mga ganong side comments. Attorney Lorna Capunan ng prosekusyon versus Attorney Christine Ferrer ng defense. Mainit ang banggaan ng dalawang abogado na yan sa impeachment court kanina sa muling pagsalang ni COA Auditor Celine Del Campo sa paglilitis pagkakataon naman ng defense team na i-cross-examine at i-test ang credibility ng witness. Pero halos maya't maya ang pag-object ni Attorney Capunan at may pagkakataong kahit inawat na sila ng presiding officer tila ayaw papigil ng dalawang abogada. Panoorin natin Ruth ang bahaging yan ng paglilitis. And the witness be directed to just answer with yes or no. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Counsels. Never mind if you're on cross. There are limits to cross-examination. Counsels. Misleading questions are not allowed They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please, you that. counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. That is what I would Your have Honor, done. please. Your Thank Honor, you. can I please respond quickly lang, no? I have high respect for Attorney Capunan. In fact, she's one of You my can end there, idols. counsel. It might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive. At para kumalma na nga ang sitwasyon sa loob ng impeachment court, Ruth, si Presiding Officer Escudero na ang nagtuloy ng tanong sa witness o yung ilang tanong lang naman. Bago kasi ang sagutan nila Ferrer at Capunan, paulit-ulit na tinatanong ni Attorney Ferrer si Del Campo kung kailangan ba may mahuli o maaresto bago masabing may matagumpay na intel gathering gamit ang impormasyong mula sa informant na binayaran gamit ang confidential funds. Hindi raw ba sapat na dahil sa intel gathering na ginawa muna ng Office of the Vice President ay napanatiling ligtas ang mga pinuntahang events ng bise at walang masamang nangyari sa kanya. Matatanda ang nag-issue ng Notice of Disallowance ang COA sa OVP para sa confi funds nila noong 2023 dahil di umano ito nakapagbigay ng patunay na may successful intel gathering gamit ang confidential funds. Sa simula ng paglilitis, ipinakita ni Attorney Ferrer kay Del Campo ang mga Audit Observation Memorandum o AOM na inisyu ng COA laban sa OVP. Nag-object dyan si Attorney Capunan. Panoorin ulit natin to, Ruth. If she now intends to present the defense documents, they are not documents that have been identified nor authenticated by this witness during her testimony. We will She can confront have them. a continuing objection. Excuse me, counsel. Show the document. We will No, not agree. Your Honor, the counsel cannot We will dictate not how I agree, will Your proceed with Honor. my cross-examination. Can the counsel, Your Honor, be reminded that I'm on counsel cross-examination? We will not agree, Your Honor, to What are you not presentation agreeing of to, the Attorney defense Capunan? document. Excuse me, counsel. Allow her to finish, counsel. They are now constrained, Your Honor. I'm sorry. They are now constrained to use our documents. Samantala, Ruth, inisa-isa ni Ferrer ang isinasagawang aktibidad ng opisina ng bise gaya ng pakikipag-coordinate sa mga informants para sa threat assessment sa Bustos, Bulacan at kalapit na komunidad. Ang tanong, pasok ba yan sa intel work? Sagot ni Del Campo, makukonsidera daw yan na intel gathering. Inisa-isa pa ni Attorney Ferrer ang report ng ilan pang umano'y confidential activities na isinagawa umano ng OVP para masiguro ang kaligtasan ng bise sa mga dinaluhan niyang events noong 2023. Umayo naman si Del Campo na pasok nga ang mga yan sa surveillance activities. Pero sunod na tanong ni Attorney Ferrer, bakit kailangan ang maging pruweba na nagkaroon nga ng matagumpay na intel gathering na pinagamitan ng confidential funds ay dapat may nahuli o naaresto? Narito muli ang sagot dyan ng testigo. Hindi ho part yung crime prevention na walang nangyaring masama.
Dun sa event na yun, hindi yun part ng confidential work or surveillance? Hindi pa po siya sufficient as proof of success. Hindi siya sufficient. So, dapat talaga may mangyari na krimen at may mahuli para po may proof of success tayo. Kasi nga po, meron po yung for payment of information and payment of rewards. Ruth, mahigit 5 oras na or magli-5 oras na itong impeachment trial at until now, pasado 3:30 na, ongoing pa rin yung impeachment trial at natapos na yung cross-examination, redirect at recross ng depensa at sa mga pagkakataong ito at sa oras na ito ay nagtatanong ang mga senador kay Sailin del Campo dahil ang sabi ni Presiding Officer Chis Escudero ang gusto nila matapos na yung pag-upo sa witness stand ni Sailin del Campo ngayong araw na ito para makaproceed naman sila sa iba pang mga witnesses. Kasi Ruth, nakakatatlong araw na sa witness stand itong si Sailin del Campo. Unlike yung ilan nila, like yung mga land bank managers, isang araw lang natapos nila yung presentation at yung cross-examination. So kung baga, isa ito si Sailin del Campo sa pinakamahaba, kagaya ni Attorney Wamil, pinakamahabang pagkakataon na sumalang sa witness stand. Again, Ruth, yes, ongoing pa rin ang impeachment trial up until this time. Ruth, balik sa'yo. Yan po ang Express Report ni Meanos Banyas Live mula sa Senado. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.